Part 100, Gretchen. Kamusta po ulit mga ka-Ashlon? Eto na naman po tayo para sa bagong kabanata. Actually, ito na po ulit ang huling kabanata para sa araw na ito at alam ko, magugustuhan nyo ang huling episode natin. Sino ba sa inyo ang may gustong kiligin? Nako, siguradong kikiligin kayo kay Demetrio kaya bago pa humaba ang intro natin, sisimulan ko na ang istorya. Grandma Marie, gulat niyang sambit. Maging sa Demetrio natigilan din sa nakita nito at mabilis na napalis ang nakabosangot itong mukha at napalitan ng pagkabigla. Good evening. Nandito kami para bisitahin ka, Apo. Masaya nitong sambit at sinulyapan pa ang asawa nito. Magandang gabi po. Magalang niyang bati sa dalawa. Agad na napahilot ng sentido sa Demetrio bago nagsalita. Ayos lang ako, Grandma. Hindi na kailangan pang pumunta dito. Isa pa, dapat tumawag kayo bago kayo nagpunta dito. Ramdam niya ang inis sa boses ni Demetrio dahilan para marahan niyang kinurot ang tagiliran nito bago matamis ng ngumiti sa dalawang matanda. Pasok po kayo, Grandma. Grandpa? Aniya at niluwangan ang pagkakabukas ng pinto. Agad pumasok ang dalawang matanda, pero nang tumapat si Grandma Marie sa gawin ng asawa niya, napahinto ito at sinipat ng tingin ng lalaki. Galit ka ba kasi naistorbo namin ang ginagawa ninyong dalawa? Tanong nito sa mapanuksong boses. Agad nanlaki ang kanyang mga mata at marahas na napalingon kay Demetrio. Saka lang niya napagtanto na hindi pala nito naayos ang pagkakabutones ng suot nitong damit. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil sa pagkapahiya. Mahina namang natawa ang matandang babae bago nagsalita. Sorry, nakangisi nitong sambit bago sila nilampasan. Napakamot naman ang ulong asawa niya at napailing pa. Nang mapatingin siya dito, kita niya ang pamumula ng mga tenga nito. Huminga siya ng malalim bago hinila si Demetrio papunta sa kusina kung saan dumiretso ang dalawa. Naabutan niya si Grandma Marie na naghahanda ng masasarap na pagkain. Agad tong umiti nang makita siya. Halika, Gretchen. Nagluto ako ng masasarap na pagkain para sa inyo. Anito sa kanya at hinila siya palayo kay Demetrio. Napatingin siya sa asawa niya na sarkastikong ngumisi. Inilingan niya ito at hinayaan ang matanda sa kung naman ang nais nito. Habang abala si Gretchen at Grandma Marie sa paghahanda sa mesa, di maiwasan ni Demetrio na mapabuntong hininga. Hanggang ngayon hindi pa nawawala ang inis niya sa kanyang lola. Napaka-bad timing talaga nito. Kung kailan umamin na si Gretchen saka naman to dumating, naudlot tuloy sila sa kanilang ginagawa. Bakit ganyan ang mukha mo, Demetrio? Dapat nga matutuwa ka at binisita ka namin ng lolo mo at dinalhan pa ng pagkain. Sita sa kanya ni Grandma Marie. Muli siyang bumuntong hininga. Sino ba naman kasi ang nagsabi sa inyo na bisitahin niyo ako? Masungit niyang sambit. Subalit natigilan siya nang marinig niyang tumawa ang kanyang Grandpa Daichi bago sumulyap sa asawa nito. Mukhang bad timing ang dating natin, sweetheart. Anito sa mapang-asar na boses. Tinignan siya ng kanyang lola mula ulo hanggang paa bago napaismed. Wala akong pakialam. Pumunta talaga ako dito at hindi na ako makapaghintay pa dahil may sasabihin ako sa batang yan. Napatitig siya sa kanyang lola bago nagsalita. What is it? Mamaya na pagkatapos natin kumain, I don't want to spoil the mood. Matarin itong asik bago matamis ng ngumiti kay Gretchen. Kumain ka ng marami, Gretchen. Pansin ko parang namumutla ka. Hindi ka siguro inaalagaan na mabuti nitong apo ko. Hindi kasi yan marunong magluto eh. Nais niyang matawa. Look who's talking. Kala mo naman marunong ding magluto ang ginang. If he knows the chef na naman sa mansyon nilang nagluto ng mga pagkaing dala nito. Okay lang naman po ako, Grandma. Marahang sabi ni Gretchen. Nako, ihawag mo ng pagtakpan pa ang batang yan. Kilala ko yan. Sinlamig ng yelong lalaking yan. Tipid na napangiti si Gretchen. Siguro kung noon masasabi niyang totoo ang mga binanggit ni Grandma Marie pero iba na ngayon. Kilala niya si Demetrio at bilang asawa nito dapat niyang ipagtanggol ang lalaki. Hindi naman po, Grandma. Maalaga po si Demetrio sa akin at mabait pa. Tila di naman makapaniwala ang matanda sa sinabi niya at dinama pa ang kanyang noo para tingnan kung may lagnat nga ba siya o wala. Sigurado ka ba sa pinagsasasabi mo, Iha? Hindi ka tinatakot itong apo ko para pagandahin ang imahe niya sa amin? Paninigurado pa nito. Mahina siyang natawa bago tumango. Nagsasabi po ako ng totoo, Grandma. Mabait po ang asawa ko at mahal niya po ako. Aniya bago napasulyap kay Demetrio na may proud ng ngiti sa labi nito.
Sandali siyang tinitigan ng matanda bago nilingon si Demetrio at pinukol ng isang nakamamatay na tingin. Kung gano'n naman pala, bakit ka nagpunta sa bundok para tumulong sa paghanap kay Bianca? Hindi mo man lang ba isinaalang-alang nararamdaman ng asawa mo? Galit nitong asik bago ibaling ang tingin sa kanya. Alam mo, Gretchen, kapag lumapit pa tong si Demetrio sa Bianca na yon, hiwalayan mo yan. Ako pa mismo maghahanap ng matinong asawa para sa'yo. Grandma, reklamo ni Demetrio. Bakit hindi ba? Ayokong nakikipag-ugnayan ka pa sa babaeng yon, Demetrio. Iwasan mo siya. Hindi siya maganda para sa pagsasama ninyong dalawa ni Gretchen. Seryoso at puno ng otoridad nitong wika. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago nagsalita. Di pa nito alam na may alam na si Gretchen tungkol sa totoo nilang pagkatao, pero siguro dahil sa galit ito kaya't mukhang nakalimutan na nito at diretsahang binanggit ang tungkol kay Bianca. I did it for Grandma Hermania at alam yun ni Gretchen, katwiran niya. Sandali namang natahimik ang lola niya pero maya-maya lang muli na tong nagsalita. Kahit na, pwede namang ang mga tauhan mo na lang ipinadala mo doon at nanatili ka na lang sa tabi ng asawa mo. Ano bang pumasok dyan sa utak mo at personal ka pa talagang umakit ng bundok para lang hanapin siya? Di na siya nagsalita pa at hinayaan na lang ang ginang na makapaglabas ng galit ito sa kanya. Nais lang naman niyang mapanatag si Grandma Hermania kaya personal siyang nagpunta doon. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Pero sa kabilang banda, hindi naman siya nagsisi sa nangyari. Dahil doon napag-alaman niya, may binabalak nga sa kanya ang kanyang tiyuhin. Mas mainam na rin yon para may ideya siya. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko, Colin? Napapitlag siya dahil may kalakasan ng boses ng kanyang lola. Nang sulyapan niya ang asawa niya, di naman ito malaman kung paano patitigilin ang lola niya kaya naman tumingin na siya sa gawin ng kanyang lolo para humingi ng saklolo. Tumikim si Grandpa Daichi bago tumayo at hinawakan ng balikat ng asawa nito sa kamarahang pinisil. Sweetheart, tama na yan. Malaki na ang apo natin. Sigurado naman ako na pag-usapan na nilang mag-asawa yan. Huminga na malalim si Marie at unti-unti nang kumalma. Gayunpaman hindi pa rin humuhupa ang galit niya. Nakabalik na pala ng bansa ang babaeng yon tapos hindi man lang nabanggit sa kanya ng apo niya at nagpakabayani pa talaga ito kahit nakasal na to kay Gretchen. Naaawa siyang napasulyap sa asawa ng kanyang apo. Dahil sa nais itong pagtakpa ng ginawa ni Colin, ay nakuha pa nitong magsinungaling na mahal to ng apo niya. Kung alam niya lang ang tungkol sa bagay na ito, matagal niya nang itinali ang kanyang apo nang sa ganon hindi ito makipagkita kay Bianca. I am sorry about it, Grandma. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po mauulit ang nangyari. Huminga na malalim si Marie bago umiling. Hindi ka naman sa akin dapat mag-sorry kundi sa asawa mo. Siya ang ininsulto mo sa pagkakataong to, Colin. Agad namang umiling si Gretchen at matamis nang umitis na matanda. Hindi na po, Grandma. Kagaya ng sabi ni Demetrio ay napag-usapan na po namin ang tungkol sa bagay na ito. Maayos na po ang lahat. Wala na po kayong dapat pang ipag-alala at hindi niyo na po kailangan na pagalitan sa Demetrio. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang apat. Maya-maya pa nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Grandma Marie bago tumango. O siya, sige. Dahil sinabi ni Gretchen, papalampasin kong insidenteng to. Kalmado na nitong sambit. Agad namang inanalayan ni Gretchen ang matanda para makaupo na sa hapag at makapagsimula na silang kumain. Sakto at paggabi na rin naman. Pagkatapos silang kumain, nagpresenta si Demetrio na magligpit ng pinagkainan nila na ikinasurpresa ni Marie at Daichi. Gayunpaman di na nagsalita pang dalawang matanda saka dumiretso ng sasalas. Ilang sandali pa sumunod na rin naman si Demetrio sa mga ito at naupo sa sofa katabi ni Gretchen. Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ni Demetrio sa lolo at lola nito. Nangulot naman ang noo ni Marie. Kararating lang namin, Demetrio. Wala pang halos isang oras na nandito kami, paaalisin mo na kami agad? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio habang pinipigil ang kanyang pagkayamot. Kagagaling ko lang ng ospital, Grandma. Kailangan ko magpahinga ng maaga. Pagdadahilan nito? Parang nais ng matawa ni Gretchen. Kanina lang iba ang nasa isipan nito tapos ngayon bigla na nitong nais magpahinga ng maaga? Huwag kang mag-alala, Apo. Narito lang naman kami para tingnan kung nasa maayos na kalagayan ka. Ngayong nakita naming okay ka na, uuwi na rin kami maya-mayang konti. Singit ni Grandpa Daichi.
Nakaramdam naman ng konsensya at hiya si Gretchen. Sinadya pa talaga ng mga ito si Demetrio tapos kung makaastang asawa niya, halos palayasin ang dalawa. Gabi na po para bumiyahe, Grandma. Grandpa, bakit di na lang kayo dito matulog ngayong gabi? Agad na nagningning ang mata ni Marie sa narinig. Talaga, Iha? Ayos lang ba yun sa'yo? Naninigurado nitong tanong. Oo naman po. May isang ekstrang silid itong bahay. Tukoy niya sa kanilang kwarto. Agad namang napapalakpak si Grandma Marie sa narinig. Abay kung ganon, dito na lang tayo matulog ngayong gabi. Sweetheart, ayos lang ba yun sa'yo, Demetrio? Baling pa nito sa asawa niya. Kung gaano kasaya si Grandma Marie, gano'n naman kabusangot ang mukha ni Demetrio. Hindi talaga tinago ng lalaki ang disgusto sa mukha nito na ikinatawa niya. Huwag po kayo mag-alala, Grandma. Ayos lang po kay Demetrio na dito kayo matutulog ngayong gabi. Naunang pumasok sa kanyang silid si Demetrio. Hindi niya alam kung nagmamagandang loob lamang ba ang asawa niya o sinasadya talaga nitong sa apartment nila patulugin ang lolo at lola niya para bitinin siya. Alinman sa dalawa ang rason, pareho namang hindi nakakatawa ang resulta. Daig pa niya ang naparusahan. He just wanted to spend a quality time with his wife. Bakit ba palagi na lang may istorbo sa gusto niya? Dinig na dinig pa niya ang tawanan at kwentuhan ng tatlo sa salas. Enjoy na enjoy ang mga ito habang eto siya sa tingin niya magiging karibal naman niya ang ginang dahil natutuwa ito sa asawa niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Napagpasya niyang maunan na lang na matulog. Di niya alam kung ilan minuto siyang nakaidlip. Napansin na lamang niya ang pagpasok ni Gretchen sa kanilang silid habang kasalukuyan siyang nakahiga sa kama. Agad siyang tumalikod sa gawin nito. Hindi niya aakalain na darating ang araw na makakaramdam siya ng tampo. Akala niya noon isang walang kwentang emosyon ang bagay na yon, but damn, he is so upset right now. Naramdaman niya ang pag-upo ni Gretchen sa kama pero hindi pa rin siya lumilingon. Kung di lang nito inaya ang kanyang lolo at lola na doon matulog, they must have been enjoying as of the moment. Demetrio, mahina nitong sambit. Pinili niyang di sagutin ng babae at ipinikit ang kanyang mga mata. Bahala na ito. He's always been considerate towards her pero ngayon hindi niya kaya. Demetrio, muli nitong tawag sa kanya. Hindi pa rin siya tumugon sa ikalawang beses. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Gretchen at humiga na sa tabi niya. Ilang minutong lumipas na nanatili sila sa ganong posisyon. Nangunot ang kanyang noo. Hindi ba siya nito susuyuin? Hahayaan ba siya nitong matutulog na masama ang loob? Damn, he cannot believe what he's thinking as of the moment. He is acting so ridiculous right now. Dati wala siyang pakialam sa paligid niya. Akmang haharap siya kay Gretchen nang matigilan siya nang yakapin siya ng babae. Galit ka ba? Malumaning nitong tanong. Napatikim siya. No, I am just sleepy. Pagsisinungaling niya. Sigurado ka? Yeah, matulog ka na rin. Malamig niyang turan. Subalit imbes na sundin ang sinabi niya, bigla na lang pinasok na Gretchen ang kamay nito sa ilalim ng suot niyang damit, saka marahang inaplos ang kanyang dibdib pababa. What do you think you're doing, Gretchen? Kunway pagsusungit niya. Sinusuyo ka, kaswal nitong sagot. Walang buhay siyang natawa. Napansin niya dito magaling ang asawa niya. Magsimula ng mga bagay-bagay pero hindi naman ito marunong tumapos. Stop it, Gretchen. Bibitinin mo lang naman ako. Di pa rin tumigil si Gretchen sa paghaplos sa kanyang katawan. Pinigilan naman niya ang sarili niya na tumugon sa bawat dampi ng palad nito sa balat niya. Nang mapansin ng babae na walang epekto ang ginagawa nito, bigla na lang bumaba ang kamay nito sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Di niya napigilan ang sariling mapasinghap. Talaga bang ayaw mo? Muli nitong tanong. Me being hard doesn't mean I want to do it, Gretchen. My body is just reacting to your touches. Ganun lang yun. If this woman only knows how much she wanted to ramage her body. Hindi niya lubos akalain na marunong din pala siyang magpakipot. Are you sure? Tanong nito sa mapaglarong boses. Huminga siya na malalim para humugot ng lakas ng loob. I am sure of it, wife. Matulog na tayo at baka magising pa natin sina grandma at grandpa. Kilala niya ang dalawang matanda. Matalas ang pang-amoy at pandinig ng mga ito. Baka mamaya nakikinig pa lamang ito sa gagawin nilang mag-asawa kagaya ng ginagawa nito nung doon sila natulog ni Gretchen sa pekeng bahay ng dalawa. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Gretchen bago nakaramdam ng panghihinayang na hindi naman niya isinatinig. Sayang naman,
Umuwi na sana sina grandma at grandpa but since ayaw mo naman, matulog na lang tayo. Good night, Demetrio. Sweet dreams. Mabilis bumalikwas ng bangon si Demetrio at agad na humarap kay Gretchen. Kaswal din siyang huminga ng maayos at tinakpan ng kumot ang buo niyang katawan. Umalis na sila? Tanong nito sa nagniningning na mga mata. Napailing na lang si Gretchen. Hindi niya inaasahan na may pagka-childish pala si Demetrio sa kabila ng personalidad na meron ng lalaki. Siguro totoo nga ang nababasa niya na lumalabas ang ugaling hindi mo naman madalas maipakita sa iba kapag kasama mo ang taong mahal mo. Tinutukso ka lang daw nila dahil alam nilang ayaw mo na nandito sila, tugon niya. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio. Then, pwede na nating ituloy? Agad naman siyang umingos. Anong itutuloy? Hindi ba't ayaw mo dahil inaantok ka na? Pwes matulog ka na, Demetrio. Hindi maganda sa taong kagagaling lang sa ospital ang nagpupuyat. Imbes sundin ang sinabi niya, agad siyang niyakap ng lalaki. Wala naman akong sakit. Kahit madaling araw na ako matulog, walang problema. Sa'yo baka? Wala, pero sa akin meron. Buntis ako kaya hindi ako po pwedeng magpuyat at mapagod. Aniya at tinalikuran na ito. I will just make it quick. Bago pa siya makapagreklamo, nasa ibabaw niya na si Demetrio. Sobrang bilis talaga ng lalaking to pagdating sa bagay nito. I miss you so much, wife. Masuyo nitong sambit, kasabay ng marahang paghaplos ito sa kanyang pisngi. Napanguso naman siya. Palagi naman tayo magkasama. Bakit mo ako namimiss? I'm talking about another thing. Anito at sinakop ng kanyang labi. Wala na siyang ibang ginawa pa kundi tugunin ng halik na iginawad nito sa kanya. Di niya mapigilan ang sariling mapangisi sa gitna ng halikan nila. Ito ang Demetrio na kilala niya. Marahas pagdating sa kama at mas gusto niya ang paraan ng pagpapaligaya nito sa kanya. Tell me if I'm hurting you, wife? Bulong nito habang habol ang sariling hininga. Marahan siyang umiling. No, I want it this time, Demetrio. Nako, happy ang Demetrio natin. Sa wakas at nakasiping na naman si Gretchen. Pero aminin nyo mga ka-Ashlon, nakakatawa si Demetrio. Pinakita niya yung childish side niya. Ang cute niyang magpabebe. Dito mga ka-Ashlon, itinuro sa atin ni Demetrio ang pagtitimpi at paggalang sa mga nakakatanda. Kahit bad timing ang dating ng dalawang matanda, nagawa niyang pakiharapan ng mga ito ng maayos. Anyway, gusto ko lang pong magpasalamat sa walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Comment naman po kayo kung nag-enjoy kayo sa araw-araw nating kwento.